Papasok tayong muli sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay napakahalaga sapagkat ito ay may kinalaman sa pagpapaliwanag tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At ang aral natin ngayon ay hahanguin natin mula sa aklat ni Matthew mula sa chapter 2. Mag-uumpisa tayo sa verse 1, pababa tayo hanggang verse 6. At ang pamagat niya ay dumalaw ang mga pantas. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Huda sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Ito ang nakakamanghang istorya dito ng panganakan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ganito. Nang ipinanganak na nga ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem ng Judea, si Herodes noon ang hari. May mga pantas. So ito, more than one ito. Hindi natin masabi na 3 o mas marami pa. Kaya lamang natin sinasabing 3 pantas dahil ang kanilang inihandog sa kanya ay 3 bagay. Ang ginto, ang kamangyan at saka ang mira. Kaya tinawag lamang silang 3 pantas. Subalit hindi nagsasabi dito na 3 sila. Marahil mas marami pa. Mula sa silangan. So ang silangang binabanggit dito, napakalayo mula sa Jerusalem. Hodya ng Jerusalem. Ito ay tinatantiya na humigit o kumulang na 1,000 milya. Ngunit, ang isang nakakapagtaka doon ay mula sa kanilang kinalalagyan, tinitirahan o kanilang bayan, nakita nila ang bituin sa silangan. Ito yung bituin ng Panginoon. Ito yung isinulat ni Isaias sa chapter 60 verses 1 to 4. Isinulat ni Isaias na lilitaw ang kaningningan ng Panginoon na isisilang. At dito, napakapalad ang mga pantas na ito dahil hindi lamang nila binabasa ang sulat ni Isaias tungkol sa kapanganakan ng Mesyas na darating na si Jesus, kundi minamatyagan nila ang panahon. Tinitignan nila kung kailan lilitaw ang bituin niya sa silangan. At nang makita nila, pumaroon sila sa Jerusalem at ang kanilang sinabi, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? So sa sulat talaga sinasabi na ang bituing lilitaw o kaningningan ng Panginoon na lilitaw ay para sa mga Hudyo nga. At dito, napakalaking insulto kumbaga sa mga taga Bethlehem, taga Judea, Jerusalem,
Dahil nang marinig ito ni Haring Herodes, siya'y nabahala. Sapagkat kung bakit siya nabahala, samantalang siya ang hari, ang mga pantas sinabi nila na tinatanong nila kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. So natural na mabahala siya ngayon dahil samantalang siya ang hari, may ipinanganak ng hari ng mga Hudyo. Nakikita na niya na mahahati ang bayan. So dito ngayon nabahala sila, pati ang buong Jerusalem. Alam ng mga pare, ito, nang matipon niyang lahat ang mga punong, so makita natin dito na, ang si Haring Herodes, tinipon niyang lahat ang mga punong pare at mga eskriba. Itong mga punong pare at mga eskribang ito ang nakakahalam sa mga kasulatan. Alam nila ang sulat. Kahit sinatanong niya, sabi, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Sinulat naman ito ni Micah sa chapter 5 verse 2. Samantalang ang mga punong pari na ito at mga saserdote, alam nila na sa Bethlehem ng Judea. Ngunit ang nakaligtaan nila ay yung bituin na magpapakita. Yung bituin sa silangan na magpapakita. Hindi nila ito naantabayanan. Hindi nila nabantayan kung kailan lilitaw ito. At napakapalad ang mga pantas galing ng silangan, sapagkat sila, minamatyagan nila kung kailan lalabas ang bituin ng Panginoon. At nung makita nga nila, dali-dali silang pumunta sa Bethlehem. Napakalayo. Sa distansya na yon, mula sa silanganan na kanilang pinanggalingan, papunta sa Jerusalem, napakalayo yan. Ngunit, kinailangan nilang gawin sapagkat nakita na nila ang bituin. Itong bituin na ito, nagpapatutuunan na isinilang na ang hari ng mga Hudyo. At ang kanilang motibo ay, sabi nila, naparito kami upang siya'y sambahin. Kung bakit nila gustong sambahin ito, dahil nalalaman nila na hindi ordinaryong hari si Jesus na hari ng mga Hudyo. Nalalaman nila na si Jesus ay siyang ipinanganak na Mesyas na kanilang sasambahin. At dito nabahala nga ang buong Jerusalem sapagkat nalaman nila, hindi nila inakala, hindi nila inaasahan na sa panahon na hindi sila nagbabantay, panahon na hindi nila minamatyagan ang pagsikat ng bituin, dumating ang panahon na sila ay nagulantang na lamang. At dito, nakakalungkot na isipin na kung saan pa naman manggagaling ang dumarating. Dahil si Jesus ay galing mismo sa bayan ng Israel na kaniyang pupuntahan. At itong mga Hudyong ito, nalalaman nila na may darating silang Mesyas. Ngunit, nakakalungkot lamang na iba pa ang nakapansin galing pa ng malayong silangan upang siya ay kanilang sambahin. Samantalang sila na nakatira na sa lugar na yon, alam nila, ito ang sabi nila, ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, alam nila na mula sa Bethlehem ipanganganak ang Mesyas na tagapagligtas. Samantalang sila ay nakatira sa lugar na ito, hindi nila inakala na ang kanilang kapabayaan ay gugulatin lamang sila ng mga pantas mula sa silangan. Nakakapanlumo ang pangyayaring ito at nagulat na lamang sila. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus din
nagbigay ng palatandaan sa kanyang muling pagbabalik, na sa panahon na hindi inaasahan ng kanyang bayan, siya ay darating. Sana ang maikling aral na ito na nakaligtaan ng mga pare, ng mga punong pare at mga eskriba, sana hindi ganito ang mangyari sa bayan ng Panginoon ngayon na naghihintay sa Kanya. Samantalang alam nila ang sulat, ngunit hindi nila nabantayan. Ngayon, ang lahat ng bumabasa sa banal na kasulatan ngayon, alam nila na darating muli ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, siya ay darating na parang magnanakaw. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. May mga palatandaan lamang siyang sinabi, ngunit walang nakakaalam kung anong araw, buwan o taon man. Kaya nga dapat ang lahat na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, naway nakahandang lahat upang tayong lahat ay sasama sa Kanya sa langit na bayan upang doon tayo tumira sa piling ng Panginoong Diyos magpakailan-kailanman. Ito ang aking dalangin sa Panginoon para sa ating lahat. Magandang oras sa ating lahat.